So what's up mga kumag, I'm back, ang inyong online judge. Wala ba kundi Judge Janan. Okay guys, another finalist versus finalist na naman tayo. Kung napanood nyo yung review ko kahapon, which is uploaded na po yun kagabi, no? So yun yung Mel Christ versus Romano. Parehas po silang finalist ng 2014 at 2015 Isa Buhay. Ngayon naman 2016 at 2017 finalist naman ng Isa Buhay. 2016 na si Plasma, 2017 na si Surgenio. So ayun, kung napanood niyo yung review ko dun sa Mel Christ vs Romano, meron ako dung kinwento, no? So panoorin niyo na lang siguro yon. Tapos ngayon, 'di ba? Ito na yon. Finalist versus finalist ulit. Sayang hindi na natin masusundan to ng finalist versus finalist kasi yung 2020 tsaka 2021 na finalist is naganap ng Ahon 14 at na-review na natin yon. So you can check na lang sa YouTube channel natin. Okay? So Surgenio versus Plasma, shoutout kay JL Soriano sa nag-request ng battle na to. Pasensya na kung natagalan, pero ito na yung araw, ito na yung gabi, ito na yung chance na mapapanood natin ulit kasi second time ko siya mapapanood. At the same time, marireview natin siya at request to ni JL Soriano. So, sana nakatutok pa rin si JL Soriano dito para mapanood niya tong yung request niya na to. Okay? So, huwag natin patagalin. Review na natin to. Let's go. Pinili niya mauna si Plasma. Tig 2 minuto dapat. Pakinggan natin Ahon 10 Day 2 Plasma. Ahon 10 game! Game! Marunong ka mag-rap. Wala naman duda doon, pare. Pero pagdating sa originality, diyan ka madadali. Kung ano ang patok na estilo, yun ang ginagamit mong atake. Naging henyo ka lang dahil nangopya sa matatalinong kaklase. Habang ako, kaya kong manipulihin ng tubig at gawing panghambalos. Gumagawa ako ng alon, sumasabay ka lang sa agos. Sabi mo may ginagawa kang EP, tapos biglang nawala na. Nagbukas na lang ng tindahan ng clothing line ng kapwa Makata. Congrats sa bagong negosyo. Pero wag mong itagyang ebidensya na kaya ka lang nagtinda ng damit dahil mga kanta mo hindi mabenta. Kung irerebat mo na wala rin akong awiting patok, hindi ko yan ide-deny. Ang gusto ko lang naman ay humiwa ng mga pasikat, tawag doon bukang liwayway. At parehas kayo ni Marshall na nagre-react sa sariling bara, mukhang gago. Kapag nagtapat kayo, pwede kayo lumaban sa venue na walang tao. Ipagpatuloy mo lang magyabang nang ikay lubhang masaktan. Kampante ka sa laban na to, pues eto ang parusa na magdadala sa iyo sa kawalan. Mababa na ang tingin mo sa sarili na yung sinimulan ko ang pamamaslang. Ganyan ang nangyayari kapag humiwalay na ang kaluluwa mo sa katawan. Inaamin nyo pang magtatropa na kayo'y nagbibigayan ng linya. Kaya unti-unting nawawala ang mga original sa liga. Kami dito nagpapakahirap na bigyan ng lahat ng solido na duelo, habang kayo gumagalaw lang sa sulat ng iba na para bang kartero. Dahil petiks ka sa laro, makikilala mo ang aking bagong hasang bolo. Walang awa kung tatagain ng iyong mga paa at braso. Sabay pupugutin ng ulo pagkatapos mo masaksak sa bato. Sinadya kong hayaan yung dibdib, wala ka naman puso sa larangan na to. Ba't di ka na lang nag-sur, render? Bawat rima ko ay sur, ender. Malabo ka ng mag-sur, vibe, mga sur, lines para sa akin, pure filler. Ano man ang iyong sur, price ay madaling masur, pass ng aking disenyo. Bakit puro sur lang? Hindi kasi ako naniniwala na ikaw ay henyo. Una pa na, Surgenio. Okay, so magandang ender yun, no? Hindi ko in-expect na dun maglaland yun, no? Bakit puro sur lang? Hindi kasi ako naniniwala na ikaw henyo. Ikaw ay henyo. So, ang ganda ng ender ni Plasma. Sobrang effective nun para sa akin. Ayun yung pinakamalakas na scheme niya sa round na to. Tama, sa round na to. Although malakas yung ibang mga linya niya, may konting sundot ng joke. Okay din yon, pero pinaka nag-matter at pinaka naging quotable sa round ni Plasma na to is yung yung ender na bakit puro sur lang, kasi hindi ako naniniwala na ikaw henyo. Pero maganda rin yung linya ni Plasma na yung
kaya ka lang nagbenta ng damit kasi yung mga kanta mo hindi mabenta. So ang ganda rin nun. So ayun na, ang daming punto ni Plasma dito para kay Sur na masasabi ko na effective at ano yun, na effective at direkta kay Surhenyo. Score yun para sa akin. Hindi naging mahina yung round 1 ni Plasma. May mga quotable lines siya dito na tumama talaga kay Sur. Pero it depends kay Sur kung paano niya babalik rin yung round na yon. Pero malakas yung round 1 ni Plasma sa umpisa na to ng battle na to. Pakinggan natin! Unang ribat! Nababanggitin ko dito sa ahon. Tama ka, sa laki mong yan, kaya mo nga talagang gumawa ng alon. Ahon, game! Tingnan mo nga naman sa sobrang busy ko at sa dami kong inaatupag. Di ko na malaya na binata na pala tong inaanak ko kay Damulag. Parang kailan lang tandang-tanda ko pa yung mga panahong binubuo ka. Oo, andun ako nung ginahasa ni Damulag yung mama mong sisisuka. At sa hulma ng kanyang postura, mukhang sakto lang yung pangalan niya na Plus. Tingnan nyo naman kasi yung itsura, mukhang walang balak magbawas. Sa pangalan pa lang halata ng wakto at halatang poser to kasi paano nga ba naging plus to minus tong malaki? Nice. Sobrang laki kasi ng ilong kaya kahit nakasmile mukhang galit. January pa lang naaamoy na niyang may laban siya sa ahon ng lupit. Lahat ng t-shirt niya disposable kasi sa tuwing magpapalit, sobrang nababanat ng ilong niya yung mga neckline ng damit. Ano? Gago. Pero dahil dyan sa ilong niyang yan ay nagkaroon ng kapangyarihan niyang si Manoy. Gamit ilong niya kaya niyang patayin yung silane na may apoy. Sa laki ng butas kayang kargahan kahit 15 kasoy. At dahil sa ilong niyang yan ay kaya niya nang makita ang amoy. Nagdudukot daw ng laman loob kalabang ko. At sa distahan yung dating yan. Pues ang tanong ko, bago tong labang to, saan mo tinago yung puting ban? Arik, malakas kumatay pero sa poster, Plasma yung name niya doon. Wow! Magiging malakas lang niyang kumatay kung ang name niya doon, Pau! Okay. Doon sa laban niya kay Marlon, binadibag, walang palag. Naikahon, ngunit bumangon at lumabas din daw agad. Pues, kung nakalabas na sa kahon ng inyong plasmang nilapag ngayong tatamaan ng batong sulido, tsak yan ay basag kasi. Hindi 40 parehas kami na finalist, kami magka-level na ng uto. Nung ako naki-finals, palag-palag. Talagang dikdikan ng bungo. Habang yung laban niya, punyeta, nagmukhang bloodletting, Diyos ko po. Kasi tong Plasma, sabag na rekta, parang donation ng dugo. Puro ka kasi katay dito, katay dyan. Putay mga mema mo, ang corny. Kung ang gawain mo, kumatay, dudong ka sa slaughter o sa poultry. Kasi kung usapan ay dakdakan, alamat gets nila ang story. Mas lalabas pa rin mas bida etong henyo dyan sa gory. Okay. Ano kung ikaw ang hari ng horror? Yan ba'y dapat kong ikatakot? Pues pagsisisihan mo na itong labang to'y ngayong 14 pa umabot kasi Friday the 13th ang yung holiday. O di ba yun ay kahapon bro? Ibig sabihin nun tapos na yung maliligayang araw mo. Okay, so mas malaman, mas maraming angulo, mas maraming suntok na tumama. Although parehas sila na walang gaanong haymaker at mga punchline na dumikdik talaga sa bawat isa. Ganon din naman kay Plasma. Pero mas mas naging yung kay Plasma kasi masyadong mahaba yung mga setup niya. Tapos kapag ika-fourth line, hindi ganun ka, may mga linya siya na hindi ganun ka effective. May mga linya na tumatama, may effect, may ganun yung naging ganun yung naging story ng round 1 ni Plasma. Effective yung iba hindi. Tumatama yung iba hindi. May mga quotables,
pero mas marami yung hindi. Parang ganun, no? So, malakas naman yung round 1 ni Plasma. Sabi ko nga sa inyo, malakas yun. And it depends kay Sur kung paano niya babaliktarin yung round na yun. And para sa akin, naging successful naman yung atake ni Sur dito. Kasi mas mas marami yung mga angulo niya, mas marami yung mga references niya, mas marami yung mga suntok na tumatak. Mas marami yung mga suntok na tumama kay Plasma. And actually dapat itatabla ko siya, no? Kasi nag-iisip ako, sabi ko isa pang linya or basta parang andun na yung mindset ko na itatabla ko na yung battle, yung round 1, battle nila sa round 1. Pero merong isang may isang category kasi na nag-pop up sa round ni Sur na wala dun sa round ni Plasma. Yung round 1 ni Plasma, sabi ko nga sa inyo, nag-speech siya ng joke doon, 'di ba? Pero yung kay yung kay Surhenyo kasi nakapaloob talaga yung jokes doon sa mga bara. So ang ganda lang din ng comparison ni Surhenyo dun sa same silang finalists, pero ako nakipag dikdikan yung sayo, parang blood donation ba yun sabi niya, parang ganon. So andun yung comparison, and para sa akin score yun, and mas marami talagang mga reference na binanggit si Sur dito. Mas kalat yung mga angulo niya, yung mga punchline niya mas kalat. Unlike kay Plasma na nasa isang, sabi ko nga sa inyo, direkta yung mga punto ni Plasma. Yung kay Sur kasi iba-iba tatama sa ganito, tatama sa ganyan. So mas naging lamang sa performance si Sur. Mas nagustuhan ko rin yung dami ng mga jokes na pinasok niya dun sa buong round niya. So ayun, sana naintindihan nyo. I'll go for Surhenyo sa score na 9-8. 9-8 Surhenyo, round 2. Yo, yung mga huli mong one-on-one, nag-joke ang kalaban. Tuwang-tuwa naman si Gonggong dahil easy win ang naranasan. Ngayon, mag-iiba na ang usapan. Permanente ka na matutulog na mahimbing. Hindi ka nasiswertehin pag ako nagpamalas ng galing. Napikon ka kay Jonas at Livcram na huling ahon. Kala mo manalapak bigla. Nagbuka ka nagwawalang lasing kasi tinawanan ka lang nila. Subukan mong gumanyan dito. Pare, magsisisi ka. Makakakita ka ng kaliwa at kanan, parang debate sa politika. At lagi mong sinasabi sa FB na wala kang pake sa mga naglalait. Pero sinasagot mo lahat ng masasamang komento halatang nag-aapoy sa galit. Naghahamon ng suntukan online. Ang hilig ko mas na warlord to. Sobrang gangster sa internet, siguro may bandana yung keyboard mo. Sigurado wallpaper niya, Tupac. Para mukha talaga may ibubuga. At habang nakikipag-away sa comments, yung monitor minumura niya. Sige, ikaw na ang pinakasiga sa Facebook, walang makakapantay. Kapag in-unfollow niya yung kalaban, feeling niya meron siyang pinatay. Pati yung mga may opinion na hindi ka sang-ayon ay iyong iniinsulto. Anak ng puta, mas sensitibo ka pa sa mga nagsusumbong kay Tulfo. Nagpapakabarumbado kaysa makipagdebate ng maayos, pang bobo na kirit yan. Hindi sa'yo bagay ang salitang angas dahil ang tunay na G dapat tahimik lang. Aking kabao ay iyong matitikman. Yang tag life mo, purong kabado yan. Tinapat ka sa ill writer at skilled striker. Imposible mo akong malagpasan. Bawat haymakers kumukonekta. Tiyak wasak ang mga buto mo sa katawan. Ikaw si Righteous One nung nalamang may kapansanan. Wala ka nang kinatatayuan. Naging isa buhay finalist ka lang? Kung kani-kanino ka na kumakapit? Sobrang feeling VIP agad si Gago. Lagi ka raw humihingi ng libreng gamit. Idol mo nga si Palayang. Parehas kayong FC, pero ang pinagkaiba nyo, siya ay fighting champion. Ikaw feeling close, tang ina mo. Okay, so paano ko ba explain yung round 2 ni Plasma? Naging iba yung ang tawag dito, content di ba? Yung round 1 ni Plasma, sobrang namangha ako doon kasi ang ganda ng mga laro niya, yung mga nameplay niya, di ba? Doon sa Sur, yung mga comparison na nagustuhan ko yan. Pero pagdating kasi sa round 2, medyo lumaylay yung performance ni Plasma. And I think wala na akong ibang masasabi doon, 'di ba?
Sige, pilitin natin. Ineffective kasi, ineffective yung round 2 ni Plasma. Kung papipiliin niyo ako kung ano yung mas effective para sa akin, mas malakas yung round 1 mas malakas yung round 1 ni Plasma. Kasi nagustuhan ko yung timpla niya doon yung Sur, basta yung laro niya sa Sur, yung mga naging quotable lines ni Plasma, sobrang epektibo nun para kay Sur. Kaso nga lang, binawian siya ni Sur sa round 1 kaya sa round 1 ticket, pero I'll go for Surhenyo. Sa round 2 medyo lumaylay talaga lumaylay talaga sa mga effectivity na mga linya si Plasma sa round 2. So ayun, yun lang. Round 2 ni Sur. Yung keyboard ko daw may bandana. Yun ang sinabi na itong gago. Ikaw sa sobrang takaw mo, yung keyboard mo na may built-in na plato. Game! Sabi na kay M-Site, idadaysek kita parang palaka sa harap ng iyong pamilya. Tapos gagawin kong jumping rope ang iyong mga bituka. Teka, anong kinalaman ng jumping rope? Tangina nito, sobrang weirdo. Sa kalagitnaan ng pagpatay, biglang nag-trip mag-ehersisyo. Siya daw ay stick to one at loyal. Siya daw ay stick to one at loyal. Tanginang tigas din ang bungo mo. Sa susunod, pag magpapauso ka, dapat gamitan mo ng ulo. Kasi sumali ka ng MDK, Ampon, Uprising, kung sino-sino inuuto mo. Kaya paano ka naging loyal kung hindi mo kaya na mag-stick sa isang grupo? Okay. Loyal daw? Eh, si Luxuria nga na kanyan chick, puta, dinadaya na yan. Kasi real talk, meron tong kinukulit at kinakachat na fan. Di ko na babanggitin yung pangalan. Ang gusto niya private life na lang. Kaya di ko na para ipagkalat pa yung pangalan niyang Dayan. Nag-chat si Plasma, Busy ka ba? Tara shot. Yun ay kung wala kang boyfriend. Nag-reply yung babae. Question mark. Sabi nito, sorry te, na wrong send. Ulol! Pero sabi ng babae, okay lang. Kaso tong gagong to, nag-chat again. Sabi niya, pero kung hindi ka busy, edi tara, mag-chat na rin. Ulol! Tangin mo, Pacboy! Kaya bago ko ipagpatuloy ang aking berso, gusto ko lagi mong tandaan na sa lahat ng MC dito sa Flip Top, ikaw lang may discarding pambadang. Bakit? Sasabihin mo, invento? Gago, buko ka na sa Flip Top. Pag sinubukan mo itanggihan ngayon, bukas ipopost ko na yung screenshot. Sabi niya kay Pistol, mamaya ikaw ay mapapa-freestyle kasi ngayon ikaw ay dead on the spot. Ulitin ko mamaya ikaw ay mapapa-freestyle kasi ngayon ikaw ay dead on the spot. Kala ko ba sa bar sanay ka? Dead on the spot na nga paano magpi-freestyle yun, patay na. Tapos sabi niya, ako'y notorious sa ring parang McGregor. Ulul, baka notorious big tall. Kasi matabang makatang nakatay at pinatay nung pistol. Puristang galit sa mga pauso. Pati sa mainstream galit na nga rin. Pero yung mga usong topic dun sa Facebook, sa mga rounds neto sinasalin. Peke yung karakter niyan sa lente. Ano pa bang aasahan natin? Nanood kayo sa Plasma di siyempre, makakasaksi ka ng acting. Oo, acting kasi sasapakin niya daw yung mga nandamay ng pangalan niya. Yan yung sinabi nung tanda. Nung kinumpronta ni Pistol, pampahip lang daw. Puro lang pala forma at banta. Kaya yung diskarte mo, kung ikukumpara ko yan sa isang paksa, para yung kantuta ng lalaki kasi nga galawan ng bakla. Di ba dinamay ko pangalan mo? Sa akin mo nga i-flex yan. At patunayan na kaya mong bitawan yung left hand. Kung kaya mo, gawin na lang, di yung puro sa verse lang. Pwedeng i-testing yan sa labas na para bang test run. Arik, wannabe lang tong kalaban, wala bang mas the best dyan? Para lalo pa ang yumaman, bigay nyo na yung next one. Pinatulan ko tong ungas, yun ay para sa breads lang. Ngayong tinapos ko tong plus, I will finally get some. Ano daw, plus, Sam? Bars mo mukha mo. Baka kung saan pa tayo umabot. O sige, round mo na. Mike Enriquez, pasok!
Okay, yun pala yun. So, okay, so sobrang entertaining ng round 2 ni Sur. Yung about dun sa babae na chinat daw ni Plasma, tapos kung wrong send, basta yun, yung scheme na yun, sobrang entertaining nun. Natawa ako dun sa mga linya. Tapos yung ender niyan, sige, round mo na, Mike Enriquez pasok. natawa ako dun. So, no question about round 2. Kitang-kita na lamang sa performance si Sur. Ganun pa rin naman yung naging atake ni Sur. Wala pa rin ganun kabibigat na mga linya. Wala pa rin ganung mga effective. Hindi. Kung napanood yung laban syempre ni Surhenyo tsaka ni Mot sa finals ng Isa Buhay 2017, siguro magigets nyo yung tinutukoy ko na si Surhenyo doon grabe mag-generate tsaka grabe mag-execute ng mga heavy punches eh. So ayun yung ina-expect ko dito since si Plasma hindi naman to biro na kalaban. Nga sila, 'di ba? Finalist nga sila, no? Kung titignan nyo yung mga tinalo ni Plasma sa bracket niya, may Mzite doon, 'di ba? May Acer, 'di ba? So hindi madaling kalaban si Plasma, pero nakakapanibago lang na ganito yung sulat ni Sur kasi syempre I'm expecting na mas madiin, mas mabigat yung mga punches niya para kay Plasma at mas effective, pero nonetheless okay pa rin naman yon, effective pa rin naman yon. Ang ganda nung entertaining scheme niya about dun sa kung itatanggi mo, ilalabas ko yung screenshot bukas. So ang ganda lang nun. So kay Surhenyo pa rin yung round, pero malayo yung naging agwat ng round 2, ng battle nila sa round 2. So bibigyan ko to ng kung yung round 1 dikit yon para sa akin na 9-8, sa round 2 bibigyan ko ng 9-7 na score yon in favor of Sur kasi lumaylay nga si Plasma doon. So 18-15 ahead in 3 points si Sur sa first 2 rounds. Sige, yung sinasabi mong kinausap ko sa chat, totoo yun. Pero matagal na yun, kaya itigil nyo na kalokohan nyo. Nandito yung tunay na kasintahan ko. Pag nag-break kami, kasalanan mo. Nagbago na ako. Okay, rebat of the year. Okay, ang ganda yung rebat na yon. Magpa-plus tayo doon sa round 3 ni Plasma. Okay, so sabi ko sa inyo, pinaka nagustuhan kong part ng round 2 ni Surhenyo yung about dun sa Facebook chinat na babae, pero inirebat yun ni Plasma na mas malakas. So plus doon, magpa-plus tayo dun sa round na yun para kay Plasma. Ang galing. Ima! Yo! Alam ko ang galawan mo bago at pagkatapos bumatel, kupal ka. Lagi mo sinasabi na di ka ganong naghanda o kaya kulang pa. Bigla nagiging maamo. Di ka naman ganyan sa tunay na buhay. Kaya iiwanan kitang duguan, doon lang lalabas ang iyong tunay na kulay. Ang pagiging humble ay isa sa kanyang mind games para iwasan ng critics. Kabataan tuwing weekend, ang dami mong mga gimmick. Aking mga pasabog, mapaminsala. Tiyak tibag ang sino mang nasa crosshair. Kung magaling ka sa psychological, ako batikan sa nuclear warfare. Pinaghalong battle MC at WMD. Kahit hindi makuha ng madla, maraming nasugat sa tula at mga pinilit kopyahin ng mga nasulat na tugma. Pumapas lang sa Tagalog at Ingles, nagmistula na sumpa. Ikaw, tinawag lang na top tier dahil meron kang tattoo ng luha sa muka. Ayos. Gusto na nga pala kayo ni Badang. Ang ina, putak kayo ng putak. Yung away nyo parang mga bara nyo. Walang ni isang lumanding na sapak. Kung matuloy man yung battle nyo, good luck. Sabay kayong lulubog. Siguradong tatalunin nyo yung English conference sa pakuntian ng manunood. Kasi ginagamit mo lang ang beef para sa atensyon na hindi na nila pinipigay. Kaso laos na rockstar ka na. Wala nang may pake pag ikaw ang nag-iingay. Rap skills mo average at nanatiling ganyan ang sulatan. Kaya paano ka magsa-stand out? Nakakulong ka sa nakaraan. Kalaban mo horrorcore MC.
Palaging brutal ang intention. Palakol sa henyo, tanggal ka na sa honor section. At mahilig kang gumawa ng anggulo tungkol sa mga chismis na nasagap. Hahalongkatin ang pribadong buhay tapos kwentong imbento ang ibabanat. Palibhasa, mababaw ang style neto. Laging iwan sa usapang lirikal. Ganyan talaga kapag hindi makasabay sa argumento na may personal. Ang gulo ko, simple lang. Tungkol sa rapper na namatay pagkatapos tanggalan ng tenure. Itong storya ay nagsimula at nagtapos sa'yo parang Surigao del Sur. Galing! Strongest round ni Plasma to, guys. Ang ganda lang ng ano niya. Ito real talk. Strongest round ni Plasma. Siguro nakatulong yung rebuttals niya kasi after nung rebuttals niya, syempre andun na yung level ng round 3 na dapat ganito ma-maintain ko yung ganitong level, and hindi nagkamali si Plasma doon after niya doon sa rebuttals na sobrang naging effective kasi nabalik niya talaga yung isa sa mga naging entertaining line ni Sur sa round 2 So pagdating sa round 3 na rebut niya yun, at masasabi ko na mas naging entertaining yung rebuttals na yun. And after that, hindi na lumaylay si Plasma. Na-maintain niya yung power, yung intensity nung rebuttals niya papunta sa writtens niya. So, para sa akin, nakatulong yung rebuttals niya na ma-maintain niya yung confident, no? Confident kasi si Plasma sa mga sa mga linya niya. Yung kita mo yung body language niya na sige, kukunin ko yung round 3, akin yung round 3. So overall, kasama na yung plus, sabi ko sa inyo magpa-plus 1 ako dito kay Plasma. Overall lang, bibigyan ko na to ng score. Bigyan ko ng 9 points. Strongest round ni Plasma to. Ang ganda nung nagustuhan ko yung linya na palakol sa henyo, tanggal ka na sa honor section ba yun? Parang ganon. So ang ganda nung linya na yun, no. Ano pa? Yung showcase lang naman ni Plasma sa battle na to, no? So all 3 rounds yung pagiging horrorcore niya, 'di ba? So nagustuhan ko yung round 3, to be honest. Pinakamalakas na round ni Plasma 'yon. Nakapag-set siya ng tone through rebuttals, then after ng rebuttals, pagpasok sa writtens, hindi nawala yung momentum niya. Andun pa rin. Then sa pag-spit niya ng mga bara niya, consistent at confident na siya doon sa mga linya na binibitawan niya, kaya pumapasok talaga yun kay Sur, and sobrang sobrang nakatulong yun. Kaya ayun, bigyan ko na to, it's 9 points para kay Plasma. So ang pinaka final score ni Plasma sa battle is 8-7, 9-24, 8-7-15, tapos 9 points 24. So 24 points para kay Plasma. Si Sur meron na siyang 18. So tignan natin kung anong papakita ni Surhenyo dito. Sabi niya, palalabasin niya daw yung dugo niya, ay yung dugo ko, para ganun daw siya maglabas ng kulay. Utot, tangina mo, ginamit ko na yon, panoorin mo yung labang ko kay Mot. Tsaka puta, katay-katay na naman, yan na naman ang lagi niyang minimension. Kung magaling ka talaga kumatay, ba't di ka na-i-invite ni Benson? Game! Yun na ba yun? Wala na bang bago? Tangina, mga tira mo ang hina. Pagkatapos ng parang ulit, ano ka? Naligaw sa Marikina? Kaya naman pala napag-iwanan ng mga kasama niyang malakas. Paano nga naman uusad yung karera kung pumaparang madalas? Puro ka battle, wala kang kanta pre. Yan ang sinasabi mo palagi. Sa mga kalaban mo't katunggal, bakit? Superstar ka ba pre? Pag pinagsama naman lahat ng views ng mga lumang kanta mo, real talk, putang ina, yun ay katumbas lang ng isang lumang kanta ko. Gusto mo na ebidensya? Camera. Ito yung kanta mo ha, pin-screenshot ko pa. Sa YouTube, Circulated Travels, 56 views. Anong nakaka-proud sa ganyan? 2010 pa yan dyan. Ibig sabihin yan, kahit sarili mo, puta, ayaw kang pakinggan. Lahat kasi ng kanta nito, offbeat. Masasabi nyo nga, birhen pa to. Kasi hanggang ngayon, hindi pa rin siya makatsempo ng bayo. Sobrang pangit ba naman, kaya di makaranas ng bed scene. Ganyang mukha ang siyang dahilan kung ba't nauso yung mambetchin. Kaya nga nung sa uprising, sinali to,
Tila pumangit na yung ending. Nagmukhang kulto na yung grupo kasi naging alay na yung virgin. Ano daw? Naging alay na yung virgin. Pero pricing na si Plus. Galawang General Batuan Leche. Dating alagad lang nung batas, naging katim ng presidente. Ngunit bumabakas ang pagiging bitch kay Mark ng Leche, mukhang alagad pa rin ng batas kasi yung tindig at tiyan panghete. Sobrang dami na nitong laban, abot na yata hanggang 20. Mukhang malakas nga to sa rap. Oo, sa rap Apok de la Puente. Tropa kasi ni Boss Apok na si Arik, kaya pag may event, may labang nasiset. Parang construction boy kasi buong karir dinedepende niya sa architect. Okay. Ay sus! Oh, bata ka naman talaga ng arkitekto, bakit i-deny mo pa? Halatang bata ka ng arkitekto, tama magle-labor ka na. Bars. Umaastang boses ng uprising, ang feeling niya speaker na siya. Porque sabi ni Arik, dati sa case ka lang, ngayon plasma, speaker ka na. Magbuhat ka ng speaker, tarantado! At yung kupunan nila na writer's block, samahan ng mga schoolboy at bagets. Sila nila imitate at fit room sa pasahan ng sulat yan the best. Kaya di na nga nakakagulat kung mag-ambag sulat magbebes. Kasi etong P sa letra ay kulang pa para umabot sa S. Sa alpabeto mas nauna etong P sa S at sakto. Na etong P ang mas nauna dito, S naman ang bago. Pero ngayong napakinggan nyo na yung psycho, siguradong sa isip nyo dadalaw na kahit mas nauna tong P, tunog ng S nangingibabaw. Yeah, galing. Okay, so no question sa round 3. Consistent, sobrang consistent. So siguro itatabla ko yung round 3. Pinakinggan ko yung round 3 ni Sur and hindi niya na higitan yung round 3 ni Plasma para sa akin. Naabutan niya, nakahabol actually pwede ko nga ibigay kay kay Plasma yung round 3 eh. Ganon kalakas yung round 3 ni Ganon kalakas yung round 3 ni Plasma. Pero to consider Surgenio's round 3, sobrang consistent niya from first round, second round to third round, sobrang consistent and hindi ko naman nakitaan na bumaba yung level, hindi ko naman nakitaan na ineffective yung mga linya. Andun pa rin naman yung mga punto, andun pa rin naman yung mga suntok. So to consider it, itatabla ko yung round 3 sa 9 puntos. So 27 points para kay Surgenio, then kay Plasma naman may 24. So ahead ng 3 points si Surgenio sa all 3 rounds. Rounds 1 and 2, Surgenio yon, malinaw yon. Pero yung round 1, yun yung pinakadikit na battle nila. Sa round 2, kitang-kita yun na Surgenio kasi lumaylay si Plasma noon. Sa round 3, dun humabol si Plasma. Nakapag-set siya ng sarili niyang tone. Na-maintain niya yon hanggang sa matapos yung round. Si Surgenio naman, sobrang consistent from round 1 to 2, coming to round 3. Sobrang consistent. Andun yung mga punches, andun yung mga haymaker, andun yung mga punches, andun yung mga punto. Pero ang nangyari lang is hindi niya na lagpasan or di niya na outperform si Plasma sa round 3. Kaya sa round 3 itatabla ko yun sa 9 puntos. So ayun, 27 to 24, first 2 rounds Surgenio yun, round 3 tabla. Ahon 10, day 2, Surgenio vs. Plasma. Maging isang beses kung nagustuhan niyo yung laban na yun. Shoutout sa kanilang pareho. Ang boto ng urado, 5-0. Mag-iay tayo lahat para kay Sur. So 5-0 Surgenio. Judges, pakinggan natin. Maraming salamat kay Boss Plasma. Congrats pa rin at maganda yung naging laban namin. Inimbitahan ko lang kayong lahat, puntahan nyo yung shop ko sa Laguna, Bad Crib Clothing Shop. At syempre, shoutout nga pala doon sa inaanak ko, si Kidlat, at sa Branded Family. Yan, sa lahat. Peace! Yun, salamat ulit. Abangan nyo yung ginagawa kong album, baka this year na yun. Yun. Solid na laban. Plasma Sur, shoutout muna sa Parachute Clothing. May kung yung sulat lang yung pagbabasihan, yung dami ng punches, minus yung reaction, yung punches lang sa sulat nila, halos magkasing rami. May count ako dito
halos pantay lang sila sa dami ng punches. So, kailangan kong tumingin sa ibang aspeto. Sa presence, lamang na lamang si Sorhenyo doon kasi pansin ko sa round 3 lang talaga lumabas yung presensya ni Plasma, yes. Nalabas niya na yun nung 1 pa lang. Baka nag-iba yung boto ko, pero yun nga, sa rebuttal, sa presence, tapos sa pagkakuwela, sa laro, ayun, doon lumamang ng konti si Sur. Si Sur, yes. Yung boto kay Sur, pero props pa rin kayo. Tama yan. Sa round 3 lang talaga lumabas yung pero, Plasma. para sa akin, round 1, binigay ko yung boto ko kay Plus. Oh. Doon si Plus. 2 at 3, doon nagkatalo. Lamang doon si Sur, pero sobrang ganda pa rin ang pinakita ni Sir Plasma. Pero binoto ko si Yo, Aniki, General Luna Supreme God. Binoto ko para sa akin binoto ko si Sorhenyo. Para sa akin, yung all 3 rounds, medyo pareho sa yung bigat ng mga bars na binitawan nila. Pero para sa akin, mas tumamang si Sorhenyo sa pagiging agresibo niya sa laban. So, yun lang siguro lumang sa akin sa iso. Binigay ko yung boto ko kay Sur. Binigay ko yung round 1 para kay Plasma. Round 2 para kay Sur kasi medyo nakulangan ako kay Plasma. At yung round 3 naging mas effective si Sur sa round na yun. So bali 2-1 ay 1 para kay Plasma, 2-3 para kay Sur. Okay. Yung binoto ko si Sur, all 3 rounds, pero mas pasok kasi yung mga linya ni Sur, tapos jokes, punchline, pero yung round 3 ni Sir Plasma yung bumawi yun, pero ganun pa rin siya. So, ayun, no? Yung mga comments nila sa round 3 ni Plasma, katulad ng sinabi ko na, yun nga, sobrang effective. Tsaka ang lakas talaga ni Plasma dun sa round 3, kaya tinabla ko yun. Pero ayun, wala tayong naging kapares na boto. Pero shoutout kay JL Soriano. Sana active ka pa sa channel kahit na natagalan ako sa pag-review ng request mo. Sana active ka pa, sana andito ka pa. So, JL Soriano, big shoutout sa'yo. Hoping na nakasuporta ka pa rin sa channel natin. So, kita-kits tayo sa next na review. Hindi ko alam kung iisa pa ako kasi medyo gabi na. Pero tignan natin. Okay, so kita-kits tayo sa next na review mga kumag. Peace out.